Naalala nyo, itong tandem nila. Ano sinabi nito? Hindi ko na lang maalala sino nagsabi ng English, sino nagsabi ng Tagalog. Pero pareha sila magpinsan sinabi yan. Ano sabi nung isa? Your days are numbered, sabi niya sa mga smuggler. Yung isa naman sabi, bilang na ang araw ninyo, sabi sa smuggler. Silang dalawa. Hindi ko lang maalala which is which. Sino yung Tagalog, English. Pero pareha sila nagsabi. Huli kayo. Huli kayo na nagsisinungaling kayo. Ngayon, ipinapangako nyo na naman. Sinasabi nyo na naman. Nung sinabi nyo bilang na araw ninyo. Bilang na araw? Buwan na nakalipas. Mag-iisang taon na nga ata. Oh, may nahuli kayo mga smugglers. May nakasuhan ba? Sige nga, ilabas ninyo mga nakasuhan. BBM Tamba, nahuling nagsisinungaling. Sa bibig mismo nila ha, nahuli silang nagsisinungaling. Mamaya ipapakita ko sa inyo. So kung merong Pastor Marcoleta tandem, meron ding BBM Tamba tandem, sinungaling. Mga budol talaga to magpinsan na ito. Pangatlo, Young Guns, takot sa impeachment. Yan ha. Ito, tingnan natin. Nagdeklara na si House Speaker Martin Romualdez ng all-out war laban sa mga smuggler, profiteer at hoarder ng pagkain na nakita nyo naman ha? nagpapahirap umano sa mga ordinaryong pamilyang Pilipino. Ayon sa House Leader, nananatiling prioridad ng Tingnan mo na. Kalma. Ha? All-out war. Ha? Sa mga smuggler. Smuggler. Di ba? Lalo-lalo na sa bigas, sa mga pagkain. Naalala nyo, itong tandem nila. Ano sinabi nito? Hindi ko na lang maalala sino nagsabi ng English, sino nagsabi ng Tagalog. Pero pareha sila magpinsan sinabi yan. Ano sabi nung isa? Your days are numbered, sabi niya sa mga smuggler. Yung isa naman sabi, bilang na ang araw ninyo, sabi sa smuggler. Silang dalawa. Hindi ko lang maalala which is which. Sino yung Tagalog, English. Pero pareha sila nagsabi. Huli kayo. Huli kayo na nagsisinungaling kayo. Ngayon, ipinapangako nyo na naman. Sinasabi nyo na naman. Nung sinabi nyo bilang na araw ninyo. Bilang na araw? Buwan na nakalipas. Mag-iisang taon na nga ata. Oh, may nahuli kayo mga smugglers. May nakasuhan ba? Sige nga, ilabas ninyo mga nakasuhan. May mga nagkukwento pa nga ha. Ito, tanong ko sa inyo, totoo ba ito? May mga nagkukwento. Yung mga nahuhuli nyo, huli-huli pang TV lang. Meron nagsabi sa akin, kakilala ko eh. Ano sabi niya? Dito sa lugar namin, dito yung mga bigas-bigas na ni-raid. Hindi daw lahat nire-raid ninyo. Namimili lang kayo ng nire-raid. Di ano yun? Pinapatay nyo lang yung competition. Kung may Pastor Kibuloy Marcoleta tandem, merong budol tandem, kayo magkapatid. Wag na natin palahabain eh. Yun na lang. Yung bilang na araw ninyo. Until now, sinasabi nyo may nahuli. Kanina lang sa balita may nahuli kayo. Na smuggler. Ba't hindi nyo ipamigay? Gaya nung ginawa ni Marcos, ni BBM, yung presidente nyo. Pinamigay yung isda. Eto, ba't hindi nyo ipamigay? Ibebenta ninyo? Kukuhanin ninyo? Nagtatanong lang. Bakit yung bigas na 3 buwan na? Saka pinamigay? Pinagtagal muna? Ano to? Pagtatagalin nyo muna? Saan napunta yung mga nahuli nyong bigas dati? May nabalita ba? O ano yun? Ginawa nyong pang-ayuda, nilagyan nyo yung pangalan? Nagtatanong lang po. Bakit ilan lang daw yung nire-raid nyo dyan? Hindi lahat nire-raid. Asa na yung sinasabi nyo bilang na araw ninyo? May kaso ba sila? Bakit tuloy-tuloy ang smuggling? Dapat sa port pa lang yan, nahaharang na eh. Bakit sa warehouse nyo nahuhuli? Ibig sabihin, nakalusot na. Tama o tama-tama. Kung bagat sa droga, dapat sa port pa lang, huli na. Sa airport pa lang, huli na. Bakit nahuhuli nyo sa mga tao? Di nalulusutan kayo. Ano yung nangyari dun sa drug hole ni Marcos? Hanggang ngayon, hindi na lumabas yung driver. Biggest drug hole, walang balita.
Record-breaking drug haul, walang balita. Wala yung driver. Walang bodyguard. Nahuli lang sa checkpoint. Pambihira. Ang daming butas. Sige, pakisagot lang. Totoo ba yun? Namimili kayo ng i-raid. Pagka hindi nyo kaibigan, hindi nyo re-raidin? Ay pagkaibigan nyo, hindi nyo re-raidin? Tanong lang. Saan napunta yung mga bigas na na-raid nyo? Asa na yung mga drug lords? Merong listahan na ng mga drug lords. Nilabas nyo pa yung mga pangalan dyan sa house. Nabalita yan sa mainstream media, hindi lang sa SMNI. May nakulong ba ni isa sa kanila? May nakasuhan ba ni isa sa kanila? Tanong lang po. Kasi ito na naman kayo, sasasabihan nyo na naman yung taong bayan eh. Oh. All out war sa smuggling. Sinabi mo na yan, tambay eh. Sinabi nyo na, kayo ba talaga magpinsan? Lulukuhin nyo na lang kaming taong bayan parati. Tapos pag tinatanong kayo, magagalit kayo, ipapakontempt nyo. Damihan nyo yung kwarto dyan sa contempt, ano nyo? Parang gusto nyo lahat i-contempt, lahat ng kukontra sa inyo eh. Gusto nyo at ituring kayong mga Diyos. Sige na, ilabas lang ninyo. Saan napunta yung mga nahuli nyo before na smuggle na mga bigas? Yung listahan na nilabas nyo dyan sa HOR, may isa ba nakasuhan or nakulong? Pakisagot lang. Pakisagot kung sino man sa inyo magpinsan. Ni BBM ikaw, tsaka ikaw. Sagutin nyo. Kamara ang pagbibigay proteksyon sa mga Pilipino kaya't isa sa mga tinututukan nila ay ang presyo ng bigas. Sabi ni Speaker Romualdez na sa susunod na taon, palalawigin pa nila ang mga isyong tumatalakay sa murang pagkain sa ilalim ng kanilang... Iniloloko nyo taong bayan eh. Dati nyo na sinasabi yan eh. Nahuhuli nyo yung smuggling. Hanggang ngayon, mataas pa rin ang bigas. Kailan nyo ba maaayos yan sa 2028 pagbaba ni Marcos? Wag nyo naman sana kaming gawing tanga. Paulit-ulit yung sinasabi nyo, walang nangyayari eh. Hindi ba katulad nung si PRRD nagsalita? May listahan siya oh. Eto yung mga alam naming adik. Sumuko na kayo bago pa kayo matokhang. Ilang libo sumuko, di ba? Alam mo kung sino nagsasalita? Resulta. Kayo din, kayong tandem, kayong magpinsan, BBM, Tamba, tandem. Ang nagsisalita sa inyo, resulta. Tingnan nyo presyo. Ang layo sa 20 pesos eh. Dami nyong nahuli, wala namang nangyayari. Totoo lang. Naniniwala. Sige, tanungin ko kayo sa mga manunood. Naniniwala ba kayo sa BBM, Tamba, tandem? Nabilang na ang araw. Your days are numbered, mga smugglers. Para kayong bantay sa lakay eh. Alam mo kung bakit? Yung pinsan mo, Martin, na si BBM, naging, ano pa yan ha? Agriculture Secretary. May nangyari ba? No secretary ba siya bumaba presyo ng bigas? Hindi. Yung sibuyas nga, naging 100 pataas eh. Ang presyo. 200 pa nga. Yung asukal, 100 plus ang kilo. Naalala nyo yon? Sili, tumaas din. Presidente, Agriculture Secretary rin? Walang nagawa sa agriculture? Ano ba talaga yan si Marcos? Weak ba talaga yan o walang silbi? Pinalitan siya. May nangyari ba? Ganyan din. Kayo magsabi, yan ba hindi langtarang panluloko sa taong bayan? Alam mo kaya itong pagsalisalita nitong si Tamba? Nahuhuli sa kanya, sinungaling siya eh. Sa'yo mismo galing, Martin. Sinungaling ka. Kasi sinabi nyo na yan dati. Wala namang nangyari, inuulit mo pa ngayon. Diba? Hindi ako nagsabi nun, ikaw. Nasa balita yun ng mainstream media. Marami pong nakapanood nun. Super Committee, isasama rin sa pag-uusapan ng presyo ng iba pang basic commodities. Ibaba natin ang presyo ng bigas at basic food commodities. Yun po talaga ang hangarin na Yan ang hangarin mo, ibaba ang presyo. Paano pag hindi bumaba? Pwede kang tawaging sinungaling Martin? Sinungaling Tamba? Hindi alam nyo kung bakit po ganito. Kasi sawang-sawa na po ta. Ang dami ko pong nare-receive na messages. Sawang-sawa ng tao sa kakapangako ninyo.
2022 pa kayong nakaupo, hanggang ngayon mataas pa rin ang presyo. Tapos mangangako kayo, sisikapin yung ibaba, sisikapin ni Marcos ibaba ng 20 pesos. Ilang taon gusto nyo? Pagpatay na yung mga kabayo, saka nyo isi-serve yung damo? Eh, talagang ginagawa nyo kaming tanga. Pero mas tanga kayo kung akala nyo naloloko nyo kami. Diba? Hindi nyo na kayo maloloko. Puro kayo pangako eh. Paano kayo may matatapos sa trabaho nyo? Eh, sino inaasikaso nyo? Kakapokus nyo sa Duterte. Di ba? Ay, ayaw nga nyo magpa-drug test eh. Kasimple nun eh. Natakot kayo sa drug test. Kita ko, no? This one we're going to... Ako tanong ko lang naman. Ikaw kaya, Martin, papayag ka magpa-drug test? Si BBM, papayag ba pa-drug test? forward. In fact, there will be hearings and briefings. Ano naman koneksyon sa bigas noon? Paano kasi? Yan sinasabi ng taong bayan, lutang na kayo. Para na kayong si Lenny, lutang. Yan ang sinasabi nila. Hindi ko sinasabing totoo yun, ha? Kaya lang, parang ganun lumalabas eh. Kasi yung mga pangako nyo hindi nangyayari. Ano ba naman pagbigyan nyo yung drug test nang hindi na kayo pagdudahan na pag meron kayong kapalpakang nagagawa, hindi na papagbintangan yung droga. Di ba? Kadali-dali naman magpa-drug test. Ewan ko ba naman sa inyo, oh? This week, Kita mo, anong lumalabas sa'yo? Sinungaling trapo. Ako ito lang sa akin, sa mga kababayan. Nasa sa inyo naman yun eh. Kung maniniwala kayo o hindi. Iwasan na po natin yung trapo. Diba? Pag nakakita kayo ng isang kandidato, darating ang 2025 election, nung panahon niya, wala siyang nagawa. Boboto nyo pa ba? Wala siyang ginawa kung hindi mag-ayuda. Walang proyekto, walang infrastructure. Kasi yan, malaking proyekto yan ha. Tanungin nyo agad. Congressman ka, anong infrastructure mo sa lugar ninyo? Kasi kailangan ng bansa natin yan eh. Infrastructure. Hindi pwede tayong bigayan lang ng bigayan ng pera. Hindi tayo aasenso niyan. Tanong nyo sa mga congressman, may infrastructure ba? Meron bang nagawang tulay? Kung wala, niloloko kayo niyan. Yung bahay nila gumaganda. Tapos yung buong probinsya nila, pabulok ng pabulok. Pambihira yan. Hindi, nuknukan ng lukuhan yan. Ako, sa akin lang, huwag kayong boboto nang hindi nakagawa ng infrastructure. Anong silbi ng mga yan? Sa bansang Pilipinas, alisin mo yung ayuda. Wala. Kayo mag-decide. Diba? Sa akin naman nagsasuggest lang. Anong nagawa nila? Kung walang nagawa, bakit nyo pa iboboto? Dahil maganda apelyido? Pagandahan na lang tayo ng apelyido. Pag-aapelyido, tunog Kastila, boto natin. Ganon. Core ninyo ha. Diba? Kaya tayo naloloko eh. Diba? Itinapon nyo na yung tatay, binoto nyo naman yung anak. No, diba? Huwag na tayong papaloko. Lagi nyo hahihingin yung resibo. Huwag na po tayo paloko ha. O next po tayo, ito mga young guns, di umano, takot sa impeachment. Okay, fire. Ito, pag-usapan natin. Another lip service ng ating Vice Presidente. Dahil nakikita naman natin na napakadaming pagkakataon na kailangan niya magpaliwanag, hindi naman siya nagpapaliwanag. Ngayon, ang sinasabi na naman niya na through impeachment, makakapagpaliwanag siya. Buang! Ay, hindi. Kasi sinasabi nito, lip service. Si BP Sara daw puro ngangwa. Sabi niya, pinagpapaliwanag siya dyan sa kamera, hindi naman siya nagpapaliwanag. Ngayon, sasabihin na maganda nga yung impeachment. At least makakapagpaliwanag siya. Sabi niya, lip service lang yun. Iniiba-iba ni BP Sara sinasabi niya. Mahina ba utak mo, sir? Titanong ko, mahina ba utak mo? Kasi pag pumunta siya dyan sa inyo, gigisahin nyo, hindi nyo naman siya pagpapaliwanagin. Ang gusto pa nga yung tanungan, yes or no lang eh. Buti na lang matapang si PRRD. Sinagot, ba't tanungin nyo ako ng yes or no? Hindi, wag na tayo maglokohan, sir. Diretsahan na tayo. Si BP Sara ba pag pinatawag nyo pwede magpaliwanag? O pag maganda na ang sinasabi ng mga resource person ninyo at ayaw ninyo ang sagot, sisigawan ninyo, i-stopin ninyo, 1 minute break, or i-contempt ninyo.
duduruin ninyo. Huwag na tayo maglukuhan. Ganyan naman ang ginagawa. Sinong gaganahan pumunta dyan at magpaliwanag? Kahit ako halimbawa meron kayong kaso, kasuhan nyo na lang ako sa korte. Bakit? Sa korte pwede ka magpaliwanag. Diyan, pag nagpaliwanag ka, iko-contempt ka agad. Asan ang due process? Pag nagpaliwanag ka, ayaw nila ang paliwanag mo, sisigawan ka. Duduruin ka ng mga kasamaan nyo katulad ni Paduano. Hindi mo alam yun, sir? Hello? Ganun kahina utak mo, hindi mo alam ganun ang nangyayari? Hindi ka nanonood? Kaya nga gusto ni VP Sara ng impeachment kasi sa impeachment, pwede siyang magpaliwanag ng hindi binabara, ng hindi kinakat, ng hindi sinisigawan, ng hindi duduruin, hindi niya kinokontempt. Naiintindihan nyo? Sa madaling salita, parehas na panig pwede magsalita. Diyan sa Quadcom, kayo diyan sa House, kayo ng kayo, pag kayo ay nagdinig, diretsahan na. Huwag ka naman magtanga-tangahan, sir. Alam mo naman yan Yan ba kailangan pang i-explain? Alam na alam nyo naman, kaya hindi umahatin si VP Sara, hindi siya makakakuha ng tamang investigasyon dyan. Dahil bago pa umatin dyan, ilulubog nyo na si VP Sara. Alam yan, that is public knowledge, alam lahat yan ng mga Pilipino, unless doon sa mga bayaran na vloggers at saka doon sa mga panatikong tagasunod ninyo. But that is very obvious. Pinapapunta nyo dyan para gisahin. Pinapapunta nyo dyan, not because of in aid of legislation. Kaya nga kung may problema kayo at sa tingin ninyo may kaso si VP Sara, kasuhan niyo. Ang tanong, sir, ba't ayaw mong pumirma? Di ba? Pirma ka. Pumirma ka na ba, sir? Tanong ko sa iyo, pumirma ka na. Para sa impeachment ni VP Sara. Ang dami mong kuda Kung pumirma ka na sana, di tapos na. Ang kailangan nyo lang 106, di may impeachment na. Di nakakapagpaliwanag si VP Sara. Puro kayo ganyan. Binabanatan nyo na binabanatan si VP Sara. Ayaw nyo naman magsipirma. Duwag naman kayo magsipirma. Asan na yung impeachment? Sir, asan na yung ICC? Etong lahat ng ito na nangyayari, public trial lang. Para ano? Siraan ng Duterte. Pero ayaw talaga nilang itodo. Ayaw nilang itodo sa korte dahil alam nila matatalo sila. Ayaw nilang itodo sa impeachment dahil alam nila matatalo sila. Sir, I challenge you, you put your mouth where, you put your money where your mouth is. Gusto mo magpaliwanag, pirma ka na sa impeachment. Simulan na natin yung impeachment now na. Kung hindi nyo rin kayang pumirma, tahimik na. Pero nakikita naman natin, inisnab niya ang hearing sa Kongreso. Kaya nga sa impeachment ba't ayaw mo pumirma? So, inisnab niya ang hearing sa NBI, hindi siya nagpupunta, hindi nagpapakita, tapos sasabihin niya na ang tamang venue ang impeachment, ano? O kaya nga, hindi pumirma ka, andun nga ang venue, doon siya magpapaliwanag. Sir, ba't ayaw mo pumirma? So, hindi na natin maintindihan kung ano ba talaga ang gusto Hindi, kaya nga pinaiintindi ko Sa impeachment siya magpapaliwanag, pirma na! ng ating Vice Presidente, no? Maraming pagkakataon na po pwede siyang magpaliwanag. Hindi nga po, pagkakataon ba yung magpapaliwanag dyan sa inyo? Naman, sir, wag na tayong maglukuhan. Alam naman natin. Pambihira na. Obvious naman. Wala namang makukuha dyan si VP Sara. Gigipitin nyo lang. Hindi siya nagpapaliwanag. So, mahirap talaga pag magpaliwanag. Ako magtatanong lang, sir. Ikaw ba payag magpa-drug test? Hindi kasi naghamon si VP Sara ng drug test Ikaw ba willing magpa-drug test? Tanong lang naman yun, sir. Wag ka magagalit. Tanong lang yun. Kung hindi mo talaga alam kung paano mo ipapaliwanag yung mga ginagawa, no? At sana malinawan yung kanyang pag-iisip at binabati natin siya ng Merry Christmas saka Happy New Year! Happy New Year sa iyo, sir. Well, tama po siya. No, tama. Pero ang problema, pag wala pong impeachment, Sir, ikaw ba yung naghamon? Tatanong ko, ikaw ba yung naghamon, sir? Na bago kayo magpa-drug test ay mag-take muna ng oath si VP Sara. Paano yan, sir? Tanong lang, nag-oath na si VP Sara. Willing ka ba magpa-drug test? Tinan mo tanong niya. Tinan niya, sasabihin niya. pag wala pong impeachment, Ang problema niya wala impeachment. Di simula mo impeachment. Ang tagal niyong binild up yan. Tapos hindi niyo pala kayang impeach. Pirma na.
Ba't ayaw mo pumirma? Bakit takot kang pumirma? Nagtatanong lang. Impeach na natin. Impeach na natin. Kayo pala, hindi ako pwedeng pumirma. Impeach nyo na si VP Sara na magkaalaman kung asa ng taong bayan. Sige na. Pero ba't sinasabi mo ngayon, paano ngayon kung walang impeachment? Hindi. Niyabang nyo yung impeachment dyan. Yung impeachable offense yung ginagawa ni VP Sara. Sinasabi dyan ng mga kasamaan mo kung hindi man ikaw. Ay, ba't ayaw mo pumirma? Ba't ayaw mo magpa-drug test? Hello? Sana naman po siya sasagot. So, Sa impeachment nga eh. Ano mo mahirap intindihin doon? Ano sana naman siya sasagot? Yun na nga eh. Dalawa sasagutan ni VP Sara. Matagal niya nang sinasabi. Impeachment to korte. Doon kayo magkita. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi nyo sa balitang ito? Please i-comment nyo sa ibaba at babasahin ng aming team. At kung nagustuhan nyo ang video, ay please huwag kalimutang i-like at mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated po kayo palagi. At please huwag kalimutang i-share para mas marami pang makaalam sa balitang ito. Maraming salamat po!